Nakakita ba tayo ng instance na si Jesus Christ naharap sa isang matinding problema, tapos nangatog sa takot na rattle? Wala, Jesus Christ is very composed. Walang sirkumstansya ang inirap kay Jesus na hindi niya hinarap ng talaga namang He's always above the circumstances. Hindi, pastor, kasi si Jesus, Diyos yan eh. Mga kapatid, gusto ko po maging malinaw po sa ating lahat. Nung ang Panginoong Jesus ay tumapak dito sa lupa, siya po noong mga araw, noong mga oras, mga pagkakataon na yon, siya po ay 100% na tao na tulad natin. Pero nagawa ni Jesus yon. Ngayon, sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 12, "Very truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father." Sabi po ng Panginoong Hesukristo, yung mga nagawa niya dati, magagawa mo din. At higit pa. Si Jesus Christ, 3 years lang nag-ministry eh. Tayo, ang haba ng panahon na pwede nating magawa yan. Sino po rito yung gusto na kapag siya po ay nag-pray ng may sakit, gumagaling? Sino po rito yung gusto na pag siya ay naharap sa problema, hindi po siya nararatel, bagkus alam niya yung gagawin? At yung gagawin niya, tiyak na talaga namang ito yung solusyon. Kalahin mo yun. Sabi nung alagad ni Jesus sa kanya, "Panginoong Jesus, sinisigil na po tayo ng buwis. Ano pong gagawin natin? Wala akong pera dito." Ano sabi ni Jesus? "Mamingwit ka sa tubig. Yung unang-unang isda na makukuha mo, buksan mo yung bibig, mayroong pera doon. Ibayad mo para sa ating dalawa." Wala pong problema na naharap si Jesus. Nung ang daming tao na umattend sa kanya dahil nag-preach siya. Napakaraming tao, 5,000 daw na lalaki yun. Wala pa yung babae, wala pa yung mga bata doon. Natatakot na yung mga disipulo niya. Sabi niya, "Lord, ang dami na itong taong to. Paano natin pakakainin to?" Ang sabi ni Jesus, "Oo nga, kayo kasi invite kayo ng invite eh. Yung kaya natin pakainin, pang 5, pang 7 lang. Kayo kasi, dami yung in-invite." Ganun ba yung naging reaction ni Jesus? He is very composed. Alam niya. At ito malupit dito. Karamihan ng mga ginawa ni Jesus, mga hindi mo maiisip na pwedeng gawin. But this Jesus Christ, the authority na meron siya, hindi po siya bound ng kung ano man yung nakikita niya. Mas lamang sa kanya kung ano yung nakikita niya sa loob. Ang nakita ng tao, 5 tinapay, 2 isda. Ang nakita ni Jesus, ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Magagawa mo din. Pinakita ng Panginoong Jesus kung paano mamuhay dito sa lupa ng may kapangyarihan, ng may authority. Lumakad si Jesus dito as an example for us kung ano yung potensyal na pwede mong maabot. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, "You have a great potential." Napakaganda, napakalaki na potensyal mo, kapatid. Huwag mo lalang-langin yung sarili mo. Akala mo ganyan ka lang, hindi totoo yan. Napakalaki ng potensyal mo. Pero ito kasi yung kailangan nating maintindihan, mga kapatid ko. Father God in heaven, Lord, before I proceed, I declare and I pray that your Spirit will work in our midst right now. These things that I'm sharing to them are Spirit. So may everyone, Panginoon, matanggap ng mga Spirito. Dahil sabi mo sa iyong salita, hindi natatanggap ng walang Espiritu ang mga bagay na spiritual. That's why right now, Lord, may your Holy Spirit move in our midst. I believe, God, lahat po tumanggap sa'yo, lahat may Espiritu. And right now, hindi man kami sanay masyado na naglilin sa Spirit. Right this moment, Holy Spirit, activate in them para matanggap namin ang matiwasaya ngayong salita. In Jesus' name, amen. Pakinggan mo ito mabuti. Tayong mga tao, bagamat nakikita natin yung katawan natin physical, hindi lang po tayo physical. Tayo po ay composed of 3 katauhan. We were created in the image and likeness of God. Do you believe na ang God may Godhead, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit? Sabi nga, God 3 in 1. Tayo nung nilikha, 3 rin ang ating katauhan. Meron tayong spirito, kaluluwa at katawan. Tandaan mo ito mabuti. It's just that nasanay lang po tayo nang nakikita at pinamumuhay natin ay ang ating katawan. Kasi dito talaga, this is the reality of life, dito sa mundo. Namulat tayo dito sa mundo, nakikita natin yung pangangailangan natin dito sa mundo.
Akala natin ito na lang yun. Buhay natin sa mundo, ito na lang yun. But the reality, sabi sa 1 Thessalonians 5:23, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless. Church, sa ating katauhan, ito yung lagi ko sinishare ilang beses na mula nung ilang araw pa. 3/3. 2/3 ng ating katauhan, eternal. Kaluluwa at spirito. 1/3 lang ng ating katauhan yung physical at temporal pa. Nakita mo to? Yung physical na to, temporary lang to, napakabilis lang nito. Ngayon, namatay yung lola ni AJ, condolence. Condolence, bro. Alam kong gaano kalapit sa puso mo yung lola mo dahil siya nagpalaki sa'yo. Pero this is the reality of life. This flesh really dies. Umabot ka man ng 40, 50, 60, matatapos 80. Napakaikli lang po. Pero meron pong katauhan sa loob mo na eternal. Ang iyong kaluluwa at yung spirito, eternal po yan. Sabi doon, yung katawan kapag namatay, babalik sa lupa, doon galing. Yung spirito kapag namatay ka, babalik sa Diyos, doon galing. Ang tanong, yung kaluluwa saan po mapupunta? Eternal po yan eh. Mapupunta ang kaluluwa, depende kung saan namuhay ngayong araw na to. Kung ikay namuhay sa katawan, sa pisikal, ito pong kaluluwa natin ay makokondem, mapupunta sa impyerno. Mararamdaman ba natin? Yes. Makikita ba natin? Yes. Kaluluwa, andito na po lahat yun. Hindi po yung katawan talagang literal na nakakaramdam. Hindi rin yung utak ang nag-iisip. Hindi utak ang nagpapatakbo sa isip. Isip ang nagpapatakbo sa utak. Meron pong testimony si Ambassador Sabado, Pastor Sabado na nag-preach dito. Siya po ay namatay. Namatay, literally, dead. Nakita raw niya, yung kaluluwa niya humiwalay sa katawan niya. Nakita niya yung katawan niya, naiiwan na ganyan. So alam niya, dinala na siya doon, tinakpan na ng white. Tapos nakipag-deal siya kay Lord na, Lord, Panginoon, buhayin mo pa ako, Panginoon. Offer ko yung katawan, sarili ko sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. Bumalik po siya doon. Nung si Lazarus, alam niyo yung parable ng mayaman at si Lazarus? Di ba yung mayaman nung namatay, napunta sa impyerno, si Lazarus na mahirap, napunta sa Abraham's bosom. Sabi ni Lazarus, Abraham, baka pwede mo namang utusan si Nicodemus tuloy, si Lazarus, na isawsaw ang kanyang daliri, ipatak. Kasi hirap na ako dito. Hindi pwede, sabi ni Abraham. Yung mga nandyan na hindi naman makaparito, yung mga narito, hindi na pwedeng makapunta dyan. Ay sige, kung ganon, utusan mo na lang si Lazarus na bumalik sa lupa at sabihan yung mga kapatid ko para hindi sila mapunta rito. So, clearly, yung soul na meron ka, ito tanda mo, yung kaluluwa na meron ka, kung anong meron ka ngayon, bibit-bitin mo yan hanggang sa eternal. Hindi yung katawan mo. Alam mo, napakasarap. One day, sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, pakinggan mo itong mabuti, sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo o sa araw ng kamatayan mo, the moment na dumating si Jesus sa tunog ng huling trompeta, sabi lahat daw po ng namatay, nananampalataya sa Panginoong Jesus, ay muling bubuhayin. At tayo na na buhay, ay sama-sama sa isang iglap, sama-sama raw po tayo na kukuhanin at papalitan ng ating katawan. Bibigyan tayo ng isang bagong katawan, isang glorified body, isang katawan na hindi na nabubulok. By then, we will become eternal. 3/3. Perfect. Pero ngayon, talagang whether we like it or not, meron pa ring katawan tayo na andito. Kaya nga, anong ginagawa natin ngayon? Kapag sa katawan ka namuhay, kita mo to, Romans 8:13, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Yung kaluluwa mo mamimili kung saan siya mamumuhay, sa katawan o sa spirito.
Now, na nirestore tayo ng God sa ating original design, we are all spiritual beings. Pwede mo sabihin sa katabi mo, we are spiritual beings. We are spiritual beings. Hey, dapat naiintindihan natin to. Kasi kung dito lang tayo nakafocus sa ating katawan, ano mangyayari sa atin? We will become stressed. We will become worried. Kapag dito lang tayo sa katawan ng buhay, may stress tayo, mag-worry tayo, magkakaroon tayong anxiety, madedepress tayo, matatakot tayo. Tama? That's the life. Kapag ito pinili mo. But if you live by the Spirit, you will live with authority, with power, with righteousness, with peace, and with joy ng banal na Espiritu. Kung ano nagawa ni Jesus, magagawa din po natin. Hallelujah. So, paano kailangan natin tinitreat? Hindi rin natin pwedeng i-despise yung body natin eh. Tama po ba? Hindi natin pwedeng pabayaan din yung katawan. Wala ka palang kwenta body. Dito lang mag-focus sa soul and spirit. Etong body, bahala ka na dyan. Hindi mo pwede yan eh. Tama po. Meron din tayong kailangan gawin. Ito po tatandaan natin. Ang ating katawan, dinidisiplina. Hey, we need to discipline our body and offer it to God. Nung hindi pa tayo Christian, ang boss ng ating buhay, body, flesh. Tama? Kung anong gusto ng katawan, kung anong layo ng katawan, kung anong cravings ng katawan. Dati wala tayong pakundangan. Wala tayong pakialam sa katawan natin. Kain ng kain, lamon ng lamon, kahit gaano karami, I don't care. Inom ng inom, bisyo ng bisyo, kahit gaano karami, I don't care. Mamamatay rin naman tayo lahat. Kung ano yung gusto ng katawan. Pero nung tayo po ay na-born again Christian, tinanggap ang Panginoong Jesus, yung espiritu na dating nawala sa atin dahil sa kasalanan ay muling nabuhay. Now there's a spirit living inside you. Ang kailangan mong gawin ngayon, palakasin ang spirit mo. So sa body muna tayo. Sabi sa 1 Corinthians 9:27, I discipline my body and bring it into subjection. Ito po ang ginagawa dapat sa katawan, dinidisiplina. Huwag masyadong magbigay sa gusto ng katawan. Ano ba yung gusto ng mga katawan natin? Puro kalayawan, kasarapan, anything. Anything na ikaano ng katawan. We need to discipline our body. Pagkagising pa lang sa umaga, meron na nag-aaway, may tug of war na. Tama, mali. Andun na lagi yung katawan. Anong unang, pag sa katawan ka na mabuhay, anong gustong gawin ng katawan mo pagkagising? Dati mag-toothbrush eh, ngayon hindi na eh. Kuhanin si cellphone, mag-check ng news feeds. Tama? Check social media, minsan kahit kalahating mata pala yung nakabukas. Meron na agad. So we need to discipline our body. Pagkagising pa lang, ano sa tingin nyo ang gustong gawin ng spirit side natin pagkagising? Alam nating lahat yun eh. So pagkagising pa lang meron na. Choose to be spiritual. Discipline your body. Hindi, pastor. Sabi ko nga na Wednesday eh. Wala naman nakasulat sa Bible na thou shall not smoke. Thou shall not do drugs. Wala naman ganun, pastor, di ba? So, pwede yun. Sabi ni Paul, everything is permissible but not everything is beneficial. Pwede mong gawin ang lahat pero hindi lahat ay nakakatulong. Kung alam mo ng masama para sa katawan mo, ginagawa mo pa. Hallelujah. Ngayon, disiplinahin po natin ang ating mga katawan. Sabi po sa Romans 12:1, after mong disiplinahin ang katawan mo, ano raw kailangan gawin sa ating body? I-offer sa Diyos. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. Is your body right now holy and pleasing to God? Kaya talagang kailangan din pinangangalagaan natin ang ating katawan. Tama ba ba? Pangalagaan ng katawan, kontrolin ang kain, mag-exercise araw-araw, pangalagaan ng katawan para masarap ialay sa Diyos. Tama? Hallelujah. Soul. Ano pong ginagawa sa ating soul? Nire-renew. Mind you, church, ang ating kaluluwa, ito po yung isang katauhan natin na eternal. Ang ating kaisipan ay nasa ating kaluluwa. Dati nasanay kasi yung ating kaluluwa ng puro iniisip negatibo. Puro iniisip mga hindi magagandang bagay. We're so pessimist. Puro negatibo. Mga walang tiwala sa mga tao. Mga gusto lagi ng mga bagong mga latest. Anong latest ngayon? 224.
Wala tayong magagawa. Sanay po yung katawan natin sa ganun. Masarap naman talaga. But it's not the body na. It's the soul that dictates. Kaya nga sabi ni Joyce Meyer, the battle is in your... Sa isip pa lang, naglalaban na. Church, sa isip pa lang, dapat pinapanalo mo na. Kasi kung anong pinasok mo sa isip mo, pag bumagsak sa puso mo yan, wala na yun. Kaya sa isip pa lang, sinasala mo na. Sa isip pa lang, pinapanalo mo na. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Magbago ka na ng isip, bago ka. Ikaw lang naman makakaalam yan eh. Ito kahit sinong mind reader dito, wala pa rin makakaalam ng isip ng katabi mo. Tama? Wala kang makakaalam. Ikaw lang mismo makakaalam niyan kung anong klaseng pag-iisip meron ka. Kahit na mukhang sanggano isang tao, maaaring may malinis na isip yan. Kahit na gaano kamukhang demure at perfect yung tayo ng sa tao, di mo alam gaano kadumi isip niyan. So it's a personal thing. Ikaw mismo alam mo yung takbo ng isip mo. Renew your mind. At kapag nagbago ka raw ng isip, you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Pakinig ka, alam mo, ito I really love this. Sa mundo, gusto ko lang i-demonstrate sa inyo kung gaano ka makapangyarihan yung pagkakalalang sa atin. Non-Christians, hindi mga Kristiyano, sa mundo, meron silang tinatawag na law of attraction. Tama? Meron silang tinatawag na manifesting. Non-Christians yan non-Christians. But they believe in the law of attraction. That whatever na iniisip nila, whatever na kino-confess nila, nangyayari. Tama? And it happens. Without faith to hindi Christians to manifesting. Nangyayari, why? Makapangyarihan yung soul. Kaya kung ano ang pinasok mo sa soul mo, ito ang nag-manifest talaga sa buhay mo. But now we are Christians. Sa mundo, law of attraction and manifesting. Sa atin ang tawag dyan, faith. Hallelujah. Ayan ang preaching ko mamaya. Renew your mind. Tama na yung masyadong negatibo. Matama na yung masyadong ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Iba ka na. Bago ka na, binago ka na ng Diyos. Now, life is in the spirit. So, yung body, dinidisiplina, yung soul, nire-renew ang isip kasi ang dumi. Ngayon, yung spirit, dito raw po tayo dapat namumuhay. Dito po tayo nagkalin sa spirit. Hey, wag mo kasing isipin masyado itong sinishare ko sa inyo is pang church lang. No. What I'm sharing to you is not for the church. This is a lifestyle. You can be in your work, kung saang field ka man naandun, but you are living in the Spirit. Pwede kang teacher pero you're living in the Spirit. Mas maganda. Mas marami kang makikita. Maniwala ka. Kasi pag sa Spirit ka nag-lead, sabi, the anointing that you receive will teach you all things. Yung banal na Espiritu mismo ang magtuturo sa'yo ng mga bagay na gagawin mo, mga salta na sasabihin mo. Why? The Spirit is not limited sa ating nakikita. Sabi ko nga, alam mo, gaano ka makapangyarihan ng ating sarili. Tapos masyado tayong nakalin sa flesh. Yung katawan natin, pag nilagay mo sa isang box like this, we are confined to this box. Tama, mali? Wala kang magagawa, dito lang yung katawan natin. Pero yung soul mo, maaaring dito yung katawan mo, pero yung soul mo nandoon na sa beach. Yung soul mo nandoon na sa mall. Tama, mali? Yung iniisip mo nandoon na sa kausap mo. Andun na sa gagawin mo mamaya. Ganon ka makapangyarihan. Tama, mali? Tapos masyado tayong love na love yung... No. Renew your soul. Renew your mind. Dahil malakas yan, makapangyarihan yan. Kaya ang daming Christians talunan. Ay, excited na ako yung preaching ko ngayon. Ito na, isa-isahin ko na to. 1 Corinthians 2:9. Tingnan mo ito mabuti para dun sa mga wala nung Wednesday. Narinig nyo na ba yung sinabi na no eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for us? Hindi kasi natin sinusunod sa verse 10 Ang sabi sa verse 10, these are the things God has revealed to us
by the Spirit. Kung nabubuhay ka sa Spirit, nire-reveal na ng Holy Spirit sa'yo yung mga inihanda ng Diyos para sa'yo. Kaya hindi ka na matatakot sa buhay. Hindi ka kakabahan sa buhay kahit gaano kabigat yung sirkumstansya mo. Kung namubuhay ka sa Spirit, the Spirit will reveal unto you what God is preparing for you. Hallelujah! Palakpakan si Lord! Thank you, God! Amen! Bakit ka matatakot kapag ni-reveal na ng Spirit sa'yo? Anak, huwag kang magalang. Medyo nakakatakot tong harapin mo. Pero ito namang may nihahanda. Hallelujah! Remember Jesus Christ? Tao yun Tao yun siya that time. Pero alam niya na yung mangyayari. Alam niya na yung sasapitin niyang kahirapan. To the point na nanalangin siya, Ama, kung maaari, tanggalin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Alam niya But not my will, but your will be done. Why? Alam din ni Jesus yung glory na kasunod ng kahirapan na yun. Hallelujah! Kaya niya kinaya yun kasi alam niya mas worth it pag gagawin niya. Mas worth it kung haharapin niya yung pagsubok na to. Kaya kahit gaano kabigat yung pinagdadaanan ninyo, if you're living by the Spirit will tell you the plans of God for you. Para manatiling nananangan yung puso mo, nanatiling nananampalataya yung puso mo. Sa gitna ng hirap, sa gitna ng kala mo unfair na yung mundo, the Spirit will tell you. Sabi sa verse 11, for who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God who dwells in you. Verse 12, what we receive is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. 13, ito yung sinasabi ko, akala nyo, nagbabaliw-baliwan lang si pastor. Aba, pinag-preach yung pastor na yan, puro spirit-spirit. Sa atin po dapat normal na pinag-uusapan to. Sabi sa 13, this is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit. Pag sa wisdom ko lang, mauumay kayo. Kasi ang onti ko magsalita. Sa realidad ng buhay ko, kung kilala ninyo ako, napaka-mahihain kong tao. Yung introvert level ko na 10 But I praise God. Spirit. Explaining spiritual realities with Spirit-taught words. There is a spiritual realities. May spiritual na realidad. Hindi, pastor, di ko maintindihan Okay lang. Proceed tayo dahil sabi sa verse 14, ito na yung start ng preaching ko, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. Question, church. Meron ba akong kasama dito tumatanggap ng mga bagay na galing sa Spirit ngayong pinag-uusapan natin? Hallelujah. That's why we always start our service in praise and worship. Worshiping and praising God is not a physical activity. It's a spiritual activity. That's why we start in praise and worship. Para yung mga spirito natin, gumagana na. Tama ba? Handa na yung mga spirito natin. Nakakaumay. Mauumay ka talaga. Kapag ang sinishare ko dito, puro mga sariling wisdom lang. Nakakaumay yun, di ba? No? Kasi kung wisdom lang ng mundo, lahat kayo baka mas matalino at magaling sa akin. Pag wisdom ng mundo, ang i-share mo sa iba, pwede kang taasan ng kilay. Tama? Kasi baka may mas wisdom sa iyo yun Pero pag spiritual realities, revelation that comes from the Spirit, hindi nyo pwede ibalik sa akin yun. Ibalik nyo kay Lord. And I believe, sabi niya yung Word of God is a double-edged sword. Ang pasok niyan diretso sa dividing ng soul and spirit. Word of God is life. The Spirit, may buhay po yan. Ang sabi doon, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but consider them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. The person with the Spirit makes judgment about all things, but such a person is not subject to merely human judgment. I love it. Ano sabi dyan? Naiintindihan ba natin yan? Yung person daw na may Spirit makes judgment about all things. Hindi kita hinuhusgahan, but the Spirit. Ang maganda doon, but such a person is not subject to merely human judgments. Who has known the mind of the Lord as to instruct him? But we have the mind
of Christ. Hallelujah. In Jesus' name. So, ang title ko pong i-share ko ngayon. Mabilis na to, kayo mag-ala. Talaga sinadya ko po na maikli lang i-share ko. Kasi gusto kong i-recap lang ng maganda yan. You're wise in the kingdom of God. Wise. Wala pong X, Y lang. Ang yung mga bakit. Bakit natin ginagawa to? Bakit kailangan pa natin magsimba tuwing linggo? Bakit kailangan pa natin mag-pray? Bakit kailangan pa natin mag-faith? Kailangan natin mag-worship? Bakit kailangan natin magbasa ng salita ng Diyos? Why are we pushing? Bakit tayo nag-aaksaya ng oras? Pagod na nga ng isang buong linggo, gigising pa na umaga sa linggo. Sana ipahinga ko na lang yan. Why? Sa dami ng kailangan kong isipin sa buhay, iisipin ko pa si Lord. Isipin ko pa yung seek you first. Why? Certainly, we are not coming to this church just for religious purposes. That accounts to nothing. Tama po ba? We're not coming here just to become religious. We are so past yung magiging religyoso natin. Religion will make you religious. But we're not doing this for religion purposes. As spiritual beings, we are doing spiritual activities to exercise and enhance our spiritual knowledge and gifts. Kung hindi mo sasanayin ang spirito mo, hindi po yan kusang lalabas. Hindi yan kusa na magiging spiritual ka. Dahil ang default mo, physical. Kailangan mong i-push yung sarili mo araw-araw sa mga spiritual activities. Araw-araw mag-pray ka. Araw-araw acknowledge Him. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Araw-araw. Eh bakit pag linggo, pastor, kailangan pa pumunta rito? Kailangan pwede naman pala sa bahay na lang. This is a special event, special time, special occasion. Special, napaka-special na sandaling oras na talagang para sa Kanya lang. Oh, hallelujah. God is not selfish. He's not even asking us ng kalahati ng buhay natin ng kalahati ng oras natin. Hindi naman ganun Actually, He's just asking us sa loob ng 7 araw, 1 day of rest. Rest pa nga tawag. Hallelujah. Sabi sa Psalms 103 verse 2, makinig po tayo mabuti. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Huwag mo raw kalimutan ang mga benepisyo. Ano ibig sabihin ng benefits? Pakinabang. Mga magandang makukuha mo kapag ginawa mo to. Di ba? Di ba pag nag-apply tayo sa trabaho, natanong natin, ano po mga benefits? Ano maging pakinabang mo kapag ginawa mo to? Alam mo, hey, dapat alam mo na may pakinabang. Dapat alam mo na meron talagang benefits para sa iyo. God is not inviting us into His kingdom para dumami lang ang tao sa kingdom niya. Ang benepisyong ito ay para sa iyo. Ikaw, huwag mo raw kalimutan ng kanyang mga benepisyo. God wants us to know that He is a good rewarder. Alam mo yung anong pinakauna-unang benepisyo na dapat hindi natin makalimutan para hindi tayo masyadong umangat-angat? Sabi sa John 3:18, mas paborito ko na yung John 3:18 kaysa sa John 3:16 ngayon Sabi sa John 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Isn't that a good benefit or not? Magandang benepisyo yan, hindi. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan. Perfect. Tapos na. Hinatulan na. Dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Meron po ba akong kasama rito na sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos? Raise your hand if you believe na sumasampalataya ka sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos. Kung hindi ka raw naniniwala, may hatol ka na. Gusto ba ng Diyos na mapahamak tayo? Gusto ba ng Diyos na mapunta tayo sa impyerno? Gusto ba ng Diyos na naghihirap tayo? No. God is not unfair. Unfair naman si Lord. Wala namang ginagawang masama, tapos sa impyerno punta ko. Hindi siya unfair. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para lang maligtas tayo. All you need to do is to believe. Benepisyo. Now, 3 points and I will close na. The wise in the kingdom. First,
Hey, spiritual beings, hello. We need to focus on the eternal. Hoy, mga kasama ko dito, mga spirito. Spirito. Ganun talaga, we are spiritual beings eh. We need to focus sa mga bagay na eternal. Sabi sa 2 Corinthians 4:18, kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Hindi naman po sinabi na huwag niyong gawin, ipagsabaw lang bahala na ninyo, yung mga buhay ninyo, pamilya ninyo, trabaho ninyo. Hindi ba yun sabihin eh? Ang sinasabi lang, you need to focus on the eternal. Because as you focus doon sa eternal, meron sinabi sa Bible lata nun eh, nasabi na kapag inuna mo raw yung kingdom of God at yung righteousness niya, sabi doon, lahat daw ng bagay ay pawang idaragdag lamang sa iyo. Hallelujah, this is how Jesus Christ walked here on earth. Wala pong kinailangan si Jesus na hindi na solusyonan. Pagpasok niya ng Jerusalem, naka-ready na yung donkey na sasakyan niya. Naka-ready na yung upper room na pagdadausan nila. Hallelujah. Sa ating katauhan, merong dalawang eternal. Sinabi ko na yung kanina. Kung alam mo lang na kapag sa Diyos ka nag-focus, inuuna mo lagi yung mga bagay na pang-spiritual, lahat ng bagay ay pawang idaragdag lamang sa iyo. Hey, masyado tayong binubulag ng demonyo. Ang gustong gawin ng demonyo sa atin, habulin natin yung mga bagay na nakikita natin. Which is hindi nga po ganun yung gustong gawin ng God sa atin. We are above the creation. You have the authority and power over the rest of the creation. That at the name of our Lord Jesus Christ, every knee will bow, every tongue will confess. Anong sitwasyon ang hindi mo kayang harapin? Wala. Ayusin mo yung mindset mo. Sabi mo katabi mo, ayusin mo yung mindset mo. Dahil sa iniisip mo pa lamang, malalaman mo na kung panalo o talo ka, talo ka. Ito sabihin ko sa inyo kung gaano ka makapangyarihan yung power of the mind. Sabi ni Jesus, sinasabi nila na kapag ikaw ay pumatay, nagkasala ka ng murder, pero sinasabi ko sa inyo, magkaroon ka lang ng matinding galit sa kapatid mo, ay nagkasala ka na ng, kita mo to, in the flesh, you need to commit it first. But in reality, sa isip mo pa lang, tapos na. Sa isip mo pa lang, tapos na. Kaya kung iniisip mo, ganyan na lang buhay mo, wala ka nang mararating, I have a good news for you. Ganyan nga mangyayari sa'yo. Pero kung sa isip mo, alam mo na may magandang plano ang Diyos sa'yo, na may mga pangako ang Diyos sa'yo, na walang imposible sa Diyos sa'yo. Hallelujah! And that's the good news for you. Hallelujah. Asa pang third point ko yan. Tinatapos mo na ba ako, Lord? Ayusin po natin laman ng isip natin. Please, please, please. Sabi po sa Philippians 4:8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Hey, ayusin natin yung laman ng isip natin. Huwag yung negatibo. Huwag yung sama ng loob. Huwag yung walang tiwala sa ibang tao. Lagi, pag nakakita na yung tao, anong unang-unang pumapasok sa atin? Manloloko to, baka mandurukot to, ganun-ganun. Baguhin natin mindset natin. Baka pwede naman pag nakakita na tayo ng tao, ay kahit ganito yung tsura nito, may magandang puso to. Sa sitwasyon mo, wag laging nagkaroon ka lang ng konting ubo, baka may TB na ako. Nagkaroon ka ng lagnat, baka naman sumunod ako kay Shanchay. Ayusin mo mindset mo. Sa isip pa lang, talo ka na eh. Ipanalo mo sa isip pa lang. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Number 2. See, bilis, di ba? Power and authority. Isa to sa why natin. Bakit tayo nandito?
We were created by God in His image and likeness to rule and have dominion over the rest of the creation. Talagang we were created with power, with authority. Kaso nga lang, talagang na-messed up lang tayo mga tao nung pumasok ang kasalanan. But lo and behold, God has already restored it unto us. Through our Lord Jesus Christ, we were restored. The power and authority na restore. Kaso nga, hindi na ito mag-work dito sa flesh. Nandito tayo sa spirit, kaya mag-lean sa spirit. Andun yung power and authority. Yung flesh mo, susunod na lang yan. Wala magagawa yan. Kasi yan talaga nagpapakilos sa atin yung soul. Soul. Kaya yung soul natin dapat lamang sa spirit. Sabi nga what your mind conceive, your body can achieve. Narinig niyo na ba yun? Parang sa Milo yata yun eh. Dito ba tagline ng Milo dati yun? What your mind can conceive, your body will achieve. Power and authority. I love this. You're not created to be at the bottom. You're not created na maging nasa baba. Hindi ka created para ikaw yung sunod-sunuran lamang sa mundo. No. Sabi sa Deuteronomy 28:13, the Lord will make you the head. Oh, hallelujah, in Jesus' name. I receive it, Lord. The Lord will make you the head and not the tail. Sa iyong sitwasyon, gagawin kang ulo, hindi buntot. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top and never at the bottom. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Can you confess that in your life? I am the head. Come on, sabihin natin, I am the head. And I'm not the tail. I'm always in the top, at the top. I'm always at the top and never at the bottom. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Declare that. That's yours, that's yours, that's yours! Ang tanging kaaway mo, sarili mo. Ang tanging kalaban mo, mindset mo. Last, nothing is impossible. You should live with this kind of mindset in the kingdom. In this kingdom of God. Sabi sa Romans 8, we are more than conquerors. Amen to ba? Ang sarap lang pakinggan conquerors. Pero kung alam natin yung sa history, ano bang ibig sabihin ng conqueror? Conqueror, there are those na nananakop Sila Genghis Khan, sila Alexander the Great. Nananakop tama ba ba? Sakupin. Seriously, that's conquering, tama po ba? Meron kang sasakupin So in our spiritual life, meron tayong sasakupin. We need to become more than conquerors. Nothing will become impossible for you if you live in the Spirit. I love it. 2 verses na lang. Tandaan nyo itong 2 verses na ito. Ay, hallelujah. 2 verses na lang. I love this. Itong 2 verses na ito yung rema sa akin sa devotion ko nung kahapon sa kanong isang araw. Ready na ba kayo sa last 2 verses natin? That nothing is impossible for you. Lahat po na share ko mula nung Wednesday hanggang kanina, dito po nakatuon lahat yon. Ayos na ba yung mga mindset natin? Ready na ba tumanggap ng mga medyo malaki? Medyo mga talagang mga intense? Sabi sa Matthew 8:13, then Jesus said to the centurion, go, let it be done as you believe it would. Oh, palakpakan si Lord! Woo! Mangyari nawa kung anong pinaniniwalaan mo mangyari. I don't care how big mangyari sa buhay mo. I don't care how impossible mangyari nawa. No limitations. No reservations. As you would have believed it would. Whatever. Hindi sinabi ni Jesus, no requirements. Hanggat kaya mong paniwalaan, mangyari nawa sa buhay mo. Hallelujah. Yung isa, Matthew 8 yan. Matthew 9. Ano sabi sa Matthew 9? He touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you. Hallelujah. In Jesus' name.
Ang kalaban mo, kung gaano kalaki faith mo. Kung gaano kalaki kaya mong paniwalaan. Kayang gawin ng Diyos. Sabi niya sa Ephesians 3:20, whatever you think, or ask, or imagine, even in your wildest dreams, kayang gawin ng Diyos at higit pa. So don't limit the Lord. Don't limit yourself. Huwag mong hayaan yung mundo, diktahan ka kung sino ka. Huwag mong hayaan yung sitwasyon mo, diktahan kung sino ka. Huwag mong hayaan yung nakalipas mo, diktahan kung sino ka. At yung pwedeng mangyari sa buhay mo. Whatever you believe, let it be done. Hindi po ako nagsasabi niyan, Panginoong Hesukristo, kaya hindi nyo pwedeng ibalik sa akin yan. Ibalik nyo kay Lord, punta kay langit. Just believe it, claim it, confess it, declare it in your life. This is us living in the kingdom. This is our wise in this kingdom. Oh, hallelujah. That's why we're doing this. That's why we're doing this. Conclusion. Na-bless mo tayo ngayong umaga? Hallelujah. Thank you. Palamahan si Lord. Ang sarap, sarap. Thank you, God. Very simple. This is your wise. Kung kahit gaano karami man, kalaki, ka-imposible, kalala, yung pinagdadaanan mo ngayon, you should know who you are. You should know where to lean more on the spiritual side. And let it be done just it would, you believe it would. Conclusion, bakit nga ba tayo nagpupursige dito sa kaharian ng Diyos? Sabi nga ng mga disipulo kay Jesus, nung iniwan si Jesus ng mga ibang mga disciples niya, sabi ni Jesus doon sa 12, kayo, hindi rin ba kayo aalis? Anong sabi nung natira? Panginoon, saan pa kami pupunta? Nakita na namin sa iyo yung salta ng buhay. Nakita na namin yung mga hiwalang nagagawa ninyo. Mga salta na sinabi ninyo. Saan pa kami pupunta dito sa mundong ito? Kaya kahangalan na lang talaga. Katangahan na lang at kabobohan. Sorry for the word. Kung ihiwalay ka pa sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Dahil dito, walang katalo-talo. Mangyayari ang kalooban ng Diyos sa buhay natin dito sa lupa, gaya ng sa langit. Hallelujah. Oh! Same as Jesus when He walked here on earth. You're always at the top, never the bottom. You will be the head. You will never be the tail. You'll always be at the top of your circumstance, at the top of the storm. Sa taas ng storm, like the eagle, he's soaring above the storm. That's you. And last, siguraduhin lang na mas lamang ang ating pamumuhay sa patnubay ng banal na spirito ng Diyos kaysa sa ating katawan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can we all bow our heads? Father God in heaven, God, we thank you and we worship you, Lord, for these revelations that you have given us. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin ng aming potensyal bilang iyong mga anak sa iyong kaharian dito sa lupang ito. I pray for my brothers and sisters right now, Lord, who received your words. God, naway hindi lang namin ito, Panginoon, natanggap ng may kagalakan, bagkus mangyari ito sa aming mga buhay, Lord. Pag-aayos namin kaisipan, leaning more on your spiritual side, and declaring everything na nangyayari, Panginoon. Marami pong salamat. And I pray and I declare everything and everyone, Lord, na nananampalataya, let it be done according to each and everyone's faith. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon. We worship you. We glorify you, O God. We love you, Lord. Hanggang sa iyong muling pagbabalik, hanggang aming katawang nasisira ay palitan mo, Panginoon, ang isang glorified body, God. Patuloy kami magpupursige. Patuloy kaming sisiksik sa iyong presensya, Panginoon. Magtatagumpay kami dito, Panginoon, sa lupang ito dahil kami ngayon ay kabilang sa iyong kaharian. Maraming salamat sa iyong papuri, sa iyong pagsamba. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Glory to God. Thank you, Jesus.